Katatapos pa lang mga kababayan noong midterm election at hindi pa nga nakakaupo yung mga nanalo sa pagka-senador pati sa mga local officials natin kasi sa June 30 pa pinag-uusapan na po kung sino yung mga lalaban po sa pagka-presidente of the Philippine vessel by China Coast Guard in the West Philippine Sea. Yan ang kailangan nating leader. Pinaglalaban ang totoong soberenya ng ating bansa. Hindi yung tinatawag na ipaglaban ng soberenya, ibalik daw si Digong sa Pilipinas. Kagagawan, nawala ng tiwala sa justice system dito. Tulad itong problema niya na kinakarap, siya man lang po yung may gawa. Tama? Going back dito kay Martin Romualdez. Ito yung kailangan nating leader. Ganitong mindset at pag-ugali. Tutok sa nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Katatapos pa lang mga kababayan noong midterm election at hindi pa nga nakakaupo yung mga nanalo sa pagka-senador pati sa mga local officials natin kasi sa June 30 pa pinag-uusapan na po kung sino yung mga lalaban po sa pagka-presidente. Talaga ngayon po, napaaga. Kating-kati na sila mga kababayan na pumalit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dito, kumbate. Sara Duterte versus Risa Ontiveros in 2028 will be a good fight, sabi ni Bato de la Rosa. Yan, kung malusutan ni Sara yung impeachment. Pag hindi nalusutan ni Sara yung impeachment, tulad ng sinasabi ninyo na wala pang trial, may boto na kayo to acquit. Kung hindi mangyari po, magbago yung isipan ng mga sinasabi ninyo, kakampi ninyong mga senador. Kasi sabi nga natin, lahat itong mga senador, nangangarap din sila ng higher position. Pwedeng vice-presidente, pwedeng presidente. Kung ang bawat isa sa mga senador may ambisyon na maging presidente or vice-presidente sa 2028, alangan man po, i-acquit pa nila si Sara, lalo na mga kababayan, kung yung ebidensya ay napakalakas, na pag in-acquit nila si Sara sa lakas ng ebidensya, it will be a kiss of death sa kanilang political career. Alangan man. Tama pa, mga kababayan? But anyway, ibigay ko sa inyo itong kwentong ito, mga kababayan. Kasi napag-uusapan na this early. May mga kanya-kanyang manok na. Sa bagay, si Risa Ontiveros, mga kababayan, maganda naman yung kanyang performance sa Senado, lalo sa paglaban po sa mga katiwalian. Nilabanan niya yung pugo na nag-result sa pagkaso kay Alice Guo, nakulong si Senior Aguila, pati si Pacquiao, mga kababayan. May parte si Risa Ontiveros. Siya yung nagtiyaga sa mga hearings, mga kababayan, at naipaharap niya sa Senado si Pacquiao. Di ba? So maganda yung kanyang ipinakitang performance sa Senado. Si Sara Duterte, alam na natin yung kanyang excellent performance. Record-breaking siya. Pang Guinness World Record. Sa bilis, mga kababayan, sa paglunok ng confidential funds, 11 days, 125 million ubos. At ang kanyang record, mga kababayan, siya pa lang ang vice-presidente. Publicly pinagbantaan ng Pangulo, First Lady, at yung perceive niyang magiging katunggali. Pag 2028, pinagkakainis niya. Campaign manager niya dati na si Martin Romualdez. Pero si Martin Romualdez, mga kababayan, sige lang ang trabaho. At ito yung talagang, kung titingnan na ninyo, mga kababayan, kakambal, hindi lang pinsan, kakambal pagdating po sa visions at uri ng leadership style ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ko nasabi? Tutok lang po si Hindi niya pinapansin yung mga politika, mga intriga po. Tutok lang siya sa pagtulong at pagsulong ng interes ng ating bansa. Ngayon po si Martin, unahin ko itong i-share sa inyo before nating balikan itong sinasabi ni Bato de la Rosa na kumbatian niya, bagay na bagay, ang labanang Sara at Risa sa 2028. Ano yung ginagawa, mga kababayan, ni Martin Romualdez? Ito sa ngayon, pinaglalaban niya yung interes na ating bansa sa West Philippine Sea, sa International Forum.
Yan o. House leader brings up WPS incident in international forum. So, lahat sila mga kababayan, lalo itong kampo ng mga Duterte, lahat politika. Hindi pa nga sila nakakaupo for the new term. Katatapos pa lang yung eleksyon. Ang pinag-uusapan na po, 2028 na naman. So, makikita ninyo kung gaano sila kating-kati sa politika mga kababayan. Laway na laway, di ba? Laway na laway sa posisyon. Ka-eleksyon pa lang. Eleksyon na naman yung pinag-uusapan. Ang dapat natularan ng ating mga leaders, itong ginagawa po ni Martin Romualdez. Never na nag-discuss siya tungkol sa politika. Di ba? Nung midterm election po, tahimik lang siya na kumandidato for election bilang congressman sa Leyte. And afterwards, wala na. Balik sa trabaho, mga kababayan, after na manalo. Walang issue tungkol sa kung ano yung plano sa... Sinapakatagal pa, 3 years away pa, mga kababayan. Eleksyon agad ang pinag-uusapan nila. So, makikita mo dito kung gaano katindi ang kanilang pagnanasa sa poder. Pagkatapos, binabaliktad nila, sinasabi nila na si Martin Romualdez gustong-gustong magpresidente. Bakit? Halimbawa, gusto rin magpresidente ni Martin Romualdez. Anong pakinin niyo? Kayo lang ba ang may karapatan na tumakbo bilang Pangulo? Lahat may karapatan basta't kwalipikado po. And very much qualified si Martin Romualdez. And in fact, tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Martin po ang sumusunod sa yapak ng ating Pangulo. Hindi mainitin ang ulo. Very statesman mga kababayan. Kung magsalita malumanay, pero firm siya sa kanyang mga... Very decisive siya bilang isang leader. Yan ang kailangan natin. At hindi mayabang. Alam na natin kung sino yung mga politikong mayayabang, yung mga politiko ng maiso. Matindi po kung magyabang. Mabuhay si Martin Romualdez, mga kababayan. Itong balita, Speaker Martin Romualdez called on an international gathering for parliamentarians to put up a united front against what he called the creeping erosion of maritime law and order in reference to the latest harassment of the Philippine vessel by China Coast Guard in the West Philippine Sea. Yan ang kailangan nating leader. Pinaglalaban ang totoong soberenya ng ating bansa. Hindi yung tinatawag na ipaglaban ng soberenya, ibalik daw si Digong sa Pilipinas. Bakit? Si Digong ba parte ng teritoryo ng Pilipinas? Si Digong, ang utak sa tinawag niyang war on drugs na nag-result sa more than 30,000 na mga Filipino, kapwa niya Pilipino, na EJK. So may pananagutan siya. Kinaso siya sa ICC, kailangan niyang iharap doon. Harapin doon yung kaso. Kasi hindi siya kinasuhan dito dahil din sa kanyang sariling kagagawan. Nawala ng tiwala sa justice system dito. So lahat itong problema niya na kinakaharap, siya man lang po yung may gawa. Tama? Going back dito kay Martin Romualdez. Ito yung kailangan nating leader. Ganitong mindset at pag-ugali. Tutok sa serbisyo sa interes ng ating bansa. Speaking at the 29th Parliamentary Intelligence Security Forum in Madrid, Spain, on May 22, Romualdez condemned the incident and stressed that the country will not allow foreign narratives to distort the truth on the ground, nor will permit coercive actions to dictate our national destiny. Yan ang tunay na leader na maka-Pilipino, hindi maka-China. Ito yung latest na water cannon ng Chinese Coast Guard sa ating BIFAR vessel. Yan napakawalang iya nila. Baulit-ulit nila na hinaharas tayo. Binubuli. Yan Kita ninyo? Matindi po ang ginagawa sa atin. Paulit-ulit na pangaras, pangwawater cannon, a violation of international law sa ating territory. Grabe ang ginagawang pag-aabuso ng Chinese government sa atin, ng mga Chinese. Pagkatapos, kakampihan pa nitong mga pro-China politikos natin dito. Yan You see? Mga kababayan,
Pero si Martin Romualdez, ipinaglalaban niya sa pamamagitan ng peaceful means. Yan Chinese Coast Guard vessel number 21559. This is MMOB 3002. BRP Dato Sambay, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. A government vessel of the Philippines. Your unsafe maneuvers are in clear violation of your obligations under the 1972 International Regulations for preventing collision. Courtesy yan mga kababayan ng Philippine Coast Guard, published by Manila Bulletin. Pero hindi nagpapatinag po yung ating Coast Guard. And in fact, magpapadala pa sila ng mga additional Coast Guard vessels para i-secure. Hindi natin isusurrender, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi tayo makikipaggira. Wala tayong policy ganun. Tulad ng sinasabi ng mga pro-China politicos dito, na yung ating presidente gustong isubo sa gira. Kayo man lang ang nagsasabi niyan. That is the narrative ng mga pro-China. At yun mismo ang narrative ng China para takutin po tayo. Huwag kayong maniniwala sa kanilang mga propaganda. Walang intensyon ang ating presidente na makipaggira. But we have our obligation to protect our territory. Pag hindi natin protect, di wala na tayong bansa pagdating ng oras. Payag kayo sa ganon. Ang ating armed forces is for our defense. Kaya nga po may Defense Department tayo. Department of National Defense. So ano pa yung silbi ng ating Department of National Defense? Bawat bansa may obligasyon. And that is the, sinumpaang tungkulin ng ating Pangulo to protect our country. So yun ang pinaglalaban sa international forum ni Speaker Martin Romualdez. Kumusta naman itong mga gusto na maging Pangulo? You see? Wala man silang ganun. Romualdez stressed that these acts of harassment were not isolated incidents and that this is not just a regional issue. It is a global test of whether the rule of law will prevail over brute force. Sabi ng speaker. Romualdez asked the countries represented in the Madrid Forum to remain vigilant and united against gray zone tactics, cyber-enabled propaganda, and the creeping erosion of maritime law and order. Sabi po ni Martin, we serve anya not only as lawmakers but as standard bearers of democratic rule of law. Yan ang speaker po. Bagay na bagay po na successor ng ating Pangulong Bongbong. Di ba? May malakas na paninindigan. Ipinaglalaban ang interes ng ating bansa. In an age when misinformation, cyber attacks, and technological disruption threatened by very fabric of our societies, the need for vigilance and unity among democracies has never been greater, sabi po niya. Hosted by the Spanish Senate and chaired by former U.S. Representative Robert Pittenger, the 29th PISF gathered parliamentarians from more than 40 nations with the aim of aligning their strategies to counter global threats. So napakaganda po itong sinabi doon sa mga parliamentarians sa mundo ng ating speaker. O ngayon, yung ating Pangulo tuloy-tuloy sa kanyang pagpapalakas sa ating bansa. Ito nga po yung latest ngayon, yung Philippine Coast Guard makakakuha na po ng 40 vessels in deal with French shipbuilder para magamit doon sa West Philippine Sea. So, ganyan po. Yung sabi dito, the Philippine Coast Guard will soon be beefing up its fleet with the additional 40 fast patrol boats under a deal with the French shipbuilding company. The PCG made the announcement 2 days after the latest flare-up of tension in the West Philippine Sea, where the civilian maritime security force faces the increasing challenge of asserting the country's sovereignty against China's claims and acts of aggression. The deal will be supported through a government-to-government financing agreement under the Agreement on Financial and Development Cooperation between the Philippines and France. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink.
Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.